So, very challenging now. And anything that is challenging for me is exciting. So, the fact that it is not easy means that it's good. Sa tingin mo ba yung pagtanggap mo ng role na to, kasi syempre best actor ka na, yung expectation mas mataas na, di ba? Yung sa pagtanggap mo ba ng role na to, sa palagay mo, hindi bababa yung tingin sa'yo na parang, ay, balik na naman si Ding Dong sa fantasy? Para sa akin, mas matindi naman yun, mas matindi kasi yung challenge of having a dual role. And depende rin naman sa objective. Acting-wise? Hindi ko rin naman siguro pineg na, let's say after this, expected ko magkaroon ng recognition. Para sa akin lang, ang pinaka-main goal ko is to present the character of a Sundo the best way that we can. Dahil nga, hindi naman natin talaga alam ano ba talaga ang Sundo. Wala tayong exact or concrete definition of what it is, of who they are. So, it is our responsibility to give a creative input or creative image on how we envision it. So, it's really more of that. Kung may tawid namin ng maayos yun at maintindihan ng tao, para sa akin, enough na. So, yung mga Sundo, hindi naman talaga sila mga angels? They are called Angels of Death, but the only task nila is maghatid ng kaluluwa sa pintuan ng langit. And pag makita mo ako, most likely, mabait ka. Dahil kapag hindi, itim na Sundo ang makikita mo. Ikaw yung mabuting Sundo. May resemblance tong kwento nung City of Angels sa Meet Joe Black na. Ano yung kinuhang doon, ideas na ginawa nyo dito? I don't know if you watched those films. I've seen Meet Joe Black, and it focuses on just one character and yung love story ng dalawa. Yes, it may be similar, but this is a totally different interpretation. It is more complex. It is more now. Mas modern. Deals with Filipino values. More importantly, it deals with that struggle ng isang human being, kung paano nakokorap ang utak ng isang tao na fresh from start, na walang kabahid-bahid ng kasamaan, kung paano siya magko-cope up sa society, sa temptation, sa kahirapan, sa sakit, kung paano magbabago ang pananaw niya. It's really more of that, of course, on top of having a very strong love story. Ngayon, balik tambalang kayo ni Marian after what? More than a year. More than a year. So, kasi sabi niya kanina, nung parang nagkakatawanan kayo, parang naninibago rin kayo nung mga eksena niya. Sobra. Bakit ganun yung Kasi na-amaze ako sa kanya eh. Parang it's like it's like I'm doing Marimar all over again, because there always is this fresh approach in every scene na feel ko dati nung kami magkatrabaho. Nailag ka ulit sa kanya. Lalo na. Bagong Marian. As time goes by, mas patindi ng patindi. It's amazing, chemistry. Kakaiba. Hindi ko, ang daming sorpresa tuloy-tuloy. Una, hindi ko na-expect na siya makakatambal ko dito. And much more na hindi ko na-expect na ganito kasaya, kagaan at magiging kaastig yung pagsasama namin, dahil syempre galing siya sa Maya and kailangan iba yung role na gagampanan niya. So malaking challenge din para sa kanya. And she did it very just like a walk in the park. Sobrang dali para sa akin. Parang nakabuti pa yung paghihiwalay niya. In a way, yes. Dahil nakapag-grow siya as an individual, and napatunayan niya yung sarili niyang kakayahan sa napakaraming bagay. And nararapat lang din naman talaga yung mga ganung pagkakataon. Malapit ng Valentine's, tinatanong namin kanina si Marian, anong balak mo sa Valentine's? Kasi mag-guess ka kay Ogie, di ba? Yes, Ogie yes po ako doon. So after that, bahala na kung saan. Pero sana kung di ko sa pagkakas, makakapunta pa kami somewhere. Pero may nahinda ka na bang sorpresa? Usually, gumagana utak ko sa last minute. Sabi So niya nagkakram magluluto na nga lang daw siya sa pag ganun. bahay.
sinipag siya, magluluto na lang siya, doon na lang. Kasi may taping yata kay kinabukasan, Meron so si oo prefers na maganda na lang sa bahay. Ganun ba yung Tingnan natin, gusto mo? pero magja-jack in point na lang siguro kami kung sino mananalo sa amin. Ako mananalo, may hahanapin akong lugar na tayo para dalit-madaling siguro. Gaano ka-special yung Valentine sa inyo? Sa akin, As it is, well, personally, sinasabi nila na araw ng mga puso. Yeah. Pero mas mahalaga sa akin na ito ay araw ng mga kapuso. But for me, it can be just like any ordinary day. It depends on how you see or how you attack each day. Kung lahat naman ng araw parang Valentine's Day na nilalagay mo ng pagmamahal, ng compassion, ng lahat. Every day could be like Valentine's Day. Pero sa iba binibigyan talaga nila ng sobrang halaga yan. Dahil siguro day off sila, maaring doon ng araw kung saan naghahanda ng special na date. Pero sa akin, we can always make every day special para sa akin. So, it doesn't matter kung Valentine's Day mismo o hindi. Para sa akin, pare-pareho lang. Doon kanina na-mention na parang yung may issue nga yung paglipat mo, di ba? May offer ba talaga? Nagkaroon ng offer? Wala naman. Or si Chris ang nag-aano sa'yo na lumipat? Siguro, nabigyan lang ng ibang kulay. Baka nagkataon na may isip talaga yon because I was privileged to do a project in Star Cinema. And lahat naman ng yun hindi naman mangyayari kung hindi dahil sa magandang pag-uusap ng kampo namin, ang GMA, and of course ng Star Cinema. And bihira mangyari mga ganung pagkakataon. That's why I'm grateful that they made this collaboration possible. Yes. So magkakaroon pa ng part 2? Hindi natin alam. Kung pelikula. dati inisip nyo maaaring baka maging imposible makagawa ako ng movie outside of GMA, but still it became possible. So everything can be possible. Depende rin sa tamang intensyon, tamang panahon, and probably tamang tamang pagkakataon. Going back dun sa lipatan, you've worked with Isa Calzada for a number of projects. So, ano yung reaction mo nung decision niya to move to another network? I know her as someone who really likes to try new things. Yes. She always wants to challenge herself. And for whatever reason she has for transferring, I truly respect that. I just really hope that she's happy there, which I think she is. And I wish her luck.